may tatalakayin tayong dalawang MTB. Almost same sila ng spec, magkaiba lang ng pyesa. Parehas 1x10, parehas hydraulic, pero magtataka kayo bakit mas mahal yung hindi naka MT200 doon sa naka MT200. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, ito yung pag-uusapan natin ngayon na dalawang MTB na napakaliit ng price difference nila, pero isa dito ay naka MT200. So mahulaan nyo ba kung ano yung naka MT200 dyan? So kung nanonood ka ng mga vlogs ko, mga content ko na bike check, alam nyo na kung sino. So ang naka MT200 dito ay si Tosyk X-Force 2.0. Itong 2.0 ng X-Force, last year, yung old version niya, naka-sib simmers to, pero ngayon, in-upgrade nila ng MT200. So kung di mo napanood yung recent bike check ko dito, yung update, ang mga nabago lang talaga dito, from last year, yung kanyang kulay, yung Tosyk, naging chameleon, na nagbabago-bago yung itsura. Ito naman nagkaroon ng plastic dito, dati wala to. And yung dati ay 42 teeth, kung di ako nagkakamali ngayon ay 46 teeth nga yung nilagay dito. And alloy seal bearing, almost same lang din naman nung last year. Yung ibang pyesa, yun lang talaga yung mga nabago. Yung MT200, yung Tosyk dito, naging chameleon. Ito, nagkaroon siya ng plastic. So yung complete bike ko niyan, nasa channel ko lang din. So yung seat post nito, ay 27.2, 34, 11, 46 teeth, 10 speed yan naka RX Sensa to. So yung RX Sensa, hindi ko alam kung maganda shifting yan, kung ganyan ang gamit nyo, comment down below, bigyan nyo kami ng feedback kung maganda ba yung shifting ng RX Sensa, yung RD and yung kanya shifter. Yung gulong ito, pareha silang 27.5. Itong isa by 125 Kadeen Race. Ayan, ito yung Ragusa, parehas na alloy seal bearing to. And alloy din, halos wala itong bakal. Ito lang talaga yung nagpapangit dito. Ito yung kanyang handlebar kasi bakal pa to. So sa sarili kong opinion, ang pinaka nagpaangat dito siguro yung MT200 niya. Ayan, MT200 dating naka-sib simmers. Ito para sa akin siguro nagkaroon siya ng konting appeal dyan. Medyo kakaiba kasi bihira ako makita ng nagka-chameleon yung baba. Yung brand niya dito, so Tosyk X-Force. Dito naman sa kabila, ito halos lahat sa kanya ay alloy. Pati yung handlebar nito ay alloy din. Ito nga lang, ayan, naka L2 A7. So 10 speed din yan. Ang kaibahan nito sa isa, ito yung mas kilala ng karamihan or masubok na. Itong L2, sobrang daming gumagamit ito. Parehas lang to, square taper, 170mm. And ang kaibahan lang ito dito, kung ito ay 46 teeth, ito naman ay 36 teeth. Ayan, hanggang 36 lang yan. Itong isa ay 40. So 1142 teeth versus 36 teeth. So parehas na seal bearing to, alloy yung gulong 27.5 din. By 2.125, almost same sila ng gulong. And yung frame nito parehas alloy 6061, yung cable routing. Ito naka-full internal, Zero Wick 650. Ito ay meron siyang external. Yung kanyang brake caliper, yung Tosyk X-Force. Yung seat post naman ito mas malapad. 30.4 yata ito kung hindi ako nagkakamali yung seat post nito. Ayan. Tingnan natin. 31.6 pala. Ayan. So mas mataba yung seat post na ginamit dito compare dito kaya Kaya X-Force, ito ay 27.2 lang. Sa seat post siguro mas pipiliin ko dito. Ito. Mas gusto ko yung mas mataba na kasi mas matibay ito para sa akin yung mga ganito. Ayan, kita-kita nyo naman dito. Ito. Ayan, meron siyang reinforced gasket kasi pag umahaba na to, nagkakaroon ng reinforced gasket, pasuporta yan dito. Para kapag nasagad nyo yung ganyan, yung clearance na yan, ito kasi yung minimum insert niyan. Pag naganyan nyo lang kasi yan, ganyan nyo ni-ride yan, may tendency na magkakaroon ng ano dito yan. Baba. Magkakaroon ng lamat dito yan. So yun yung
kagandahan kapag sinusunod nyo yung minimum insert, mas hahaba yung buhay ng frame nyo kasi pag nagkalamat yan dito, ay malaking problema yan. Ito mas maiksi lang yung kanyang seat tube dito, pero ayan, mas mataba to. Yung mga head tube nila parehas lang na tapered yan. Ito ay tapered. Ito ay tapered din. Yung fork naman ito parehas yan na stock lang. Parehas yan na bakal, 80mm travel, size 28, may manual lockout, may preload. Ito same lang din, may manual lockout, may preload, parehas na 160mm yung kanyang mga rotors, stock lang din. Mas maiksi lang yung kanyang ano dito, stem. Ayan, nasa 60 to 70mm, clamping 31.8. Mas mahaba lang to kay Tosyk X-Force. Ito bakal, yung kanyang handlebar, ito naman ay alloy, shifter L2 A7. And nakanat siya dito yung brake nitong si Heroic Warrior. So, sa sarili ko opinion kung tatanungin nyo kung sinong mas sulit sa kanilang dalawa, kasi may nag-comment sa akin na i-compare ko daw itong dalawa, kaya ginawa ko ng content. Si Tosyk X-Force 2.0 versus si Heroic Warrior 650. Sa sarili kong opinion, kung ako ang bibili ngayong taong 2023, siguro mas pipiliin ko pa rin si Heroic Warrior. Si Heroic Warrior pa rin talaga ako kasi mas feeling ko mas solid to. Ayan, mas solid yung build nito kaysa dito. Ayan, kita-kita nyo naman dito, meron siyang reinforced gasket. Ito ay wala. Bakal yung handlebar nito, ito ay alloy na. Yung seat post ito 31.6, ito naman 27.2. Ito nagbuka siyang chip dito, may plastic. Ito naman ay wala, ganito. Pero mas gugustuhin ko na lang na ganito yung nilagay nila dito. Ayan, ito naman ay 11 42 teeth. Ito ay 11 36 teeth. So yung 36 teeth, palag-palag na rin naman yan. Naka-Heroic, parehas lang stainless steel na ginamit. 32 yung kanilang mga spokes dyan, parehas yung fork na bakal. So, ang lamang lang talaga nito na malaki ay 11.42 teeth. Yung sprocket ito, mas malaki ng konti doon. Kasi 11.36 teeth lang yan. Ito naman, ang pinakamalaking advantage nito ay MT200 yung ginamit. Itong pinakakilala sa linya ng brake set ng MT200 na non-series. Ito. Saman si Heroic Warrior 650, nakanat naman to. So kahit ganito yung brake nito, mas pipiliin ko pa rin to over dito. Kahit naka MT200 ka, mas pipiliin ko pa rin talaga to si Heroic Warrior 650. Bakit? Nandun na yung sagot kasi mas parang feeling ko mas sulit talaga to si 650. Compare dito kay Tosyk X-Force 2.0. Yun lang talaga yung pinakamalaking lamang nito. Naka Shimano MT200 siya. So sa gulong kasi ito nakakagusa. Ito unbranded pero feeling ko mas okay sa akin tong ganito. Yung presyo nga pala bago natin makalimutan, ito ay 9,500 pesos. Dati nga sa 14 to nung pandemic 27.5 pero require 650. Ayan, yung from original price 10,500 naging 9,500 na lang siya. Ito naman ay 9,200 pesos. So, 300 price difference. Pero para sa akin, ito pipiliin ko pa rin si Heroic Warrior 650. Ito talaga sobrang mabenta to nung panahon ng pandemic. Ito nung dumating to, ito lang talaga yung inyalamang niya. So, pasensya na sa Tosyk, wala no hate din sa Tosyk, pero para sa akin, sa sarili ko opinion, Heroic Warrior 650 pa rin talaga ako. Ayan. So kung kayo pa pipiliin, sinong pipiliin niyo sa dalawang yan? Heroic Warrior 650 ba? 9,500 pesos. O si Tosyk X-Force 2.0 na 9,200 pesos. So dito lang yung mabibili kay Budget Buys Cavite. Yung mga links niyan ay nandyan sa comment section, sa video description. Kung gusto nyo orderin to via Shopee, pwedeng hindi ako magagalit. Nandyan na yung link. Madi-deliver yan, saan man kayong lupa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede nyong mo-order yan. So, nasa inyo. Alam ko may pipili din sa inyo kay X-Force dahil naka MT200 to, pero ako dito talaga. Kay Heroic Warrior 650. So, kung kayo, sinong pipiliin nyo? Comment down below. Like, comment, share, and subscribe. So be it. I love you all. Zanya.